Ito mga kabakal, bali itutuloy lang natin yung pag-assemble ng chamber fabrication. Lalagyan natin ng base plate itong 7. 24 holes ang nozzle design, postitres. Okay, habang gagawin ko ito, makinig muna kayo ng mga inspirational quotes. Play ako para hindi kayo maboring habang nanonood dun sa ginagawa ko. Okay. All prayers God hears, but not all prayers God responds to. Lahat ng mga dasal naririnig ng Diyos, pero hindi naman lahat ng dasal ay sinasagot ng Diyos. Amen? Ano yung mga dasal na naririnig ng Diyos pero ayaw niyang sagutin? Una, ang mga dasal na may kataasan ng loob. If you pray with pride, yes, God will hear you, but God will not listen to you. God will not respond to you. Pinapaalala din ng ating Panginoon. Turo niya, huwag tayong magdadasal ng napakarami nating ginagamit na salita. Do not babble like the pagans. Isa sa mga dasal na naririnig ng Diyos pero ayaw na ayaw niyang napapakinggan sa atin ay yung basta't na lang tayo nagsasalita, nagdadasal, pero hindi natin iniintindi, inuunawa, o hindi galing sa puso ang ating sinasabi. Ayaw din ng Diyos pakinggan ang dasal na mga makasalanan. Kung ikaw ay magdadasal sa Diyos, kailangan ang iyong pagdarasal ay mamunga sa pagbabago ng iyong pagkatao. Amen? Because it is written in the letter of Saint Peter that God's ears are closed to the prayers of the wicked. Kaya kung dasal ka ng dasal, alam mo, meron kang kasalanan, hindi ka naman nagpapakumbaba, hindi ka naman humihingi ng tawad, walang kabuluhan ang iyong pagdarasal. Your prayers will not reach the ears of God. These are the prayers that God hates to listen to. Meaningless prayers, proud prayers, prayers of the wicked, of the sinful. Pero merong 3 dasal na gustong-gustong pinakikinggan ng Diyos. The first prayer is silent prayers. Ang pagdarasal na tahimik lang. Ano ang turo ni Jesus? Sabi niya, kahit na wala kang sabihin, kahit na hindi marami ang iyong pangungusap o salita, alam na agad ng inyong Ama ang inyong kailangan. God sees what is in your heart. God knows what you need. Just remain silent. Dahil sabi nga po, napakaganda ni Saint Mother Teresa, that in silence, God speaks to us. In silence, God speaks to us. And listening is the beginning of prayer. Bakit po kailangan nating tumahimik lang pag tayo ay nagdarasal? Dahil ang gusto lang ng Diyos, yung makasama tayo. Bakit ba tayo ginawa ng Diyos? Kasi gusto ng Diyos na may mahalin. God is love. God is overflowing with love. Anuhin niya yung umaapaw na pagmamahal. Ang pagdarasal ay ang pakikipag-usap natin sa Diyos. Pero minsan, hindi po ba, pag mahal na mahal mong isang tao, kahit na hindi kayo mag-usap, yung manatili lang kayo, magkasama, close, intimate, approximate, sapat na yun. Hindi po ba? Kayo pong mga matatagal ng mag-asawa. Di ba habang tumatagal kayo, nagkakaintindihan kayo kahit na walang imik, walang salita. Pag tumanda na kayo, tumagal na kayo sa inyong pagsasama, hindi na kayo kailangan magkwentuhan hanggang umaga. Pag matagal na kayo nagsasama, hindi po ba sapat na yung magkasama kayo, nagyayakapan kayo, alam mo, nandyan ang bawat isa para sa Kanya. Yun lang hinihingi ng Diyos sa atin. By being silent, we are present with the Lord. Kaya bago ka magsalita,
manatili ka sa Diyos. Tandaan niyo po ito, hindi naman paramihan ng sinasabi pagdating sa pagdarasal. Paramihan ng oras. Gaano ka katagal nagdarasal? How much time do you spend with God? That is what matters to the Lord. Amen? Be silent, be present with God. God loves that prayer. But secondly, God loves genuine prayers, truthful prayers. Ang pagdarasal na totoo, ang hinahanap ng Diyos, pag nagdarasal ka, taos sa puso mo. God loves prayers that are straight from the heart. Amen? Remember how God responds to Elijah. May kwento po sa Biblia ang ganda na itong propeta hinihingi sa Diyos, Lord, patayin mo na lang ako dahil hirap na hirap ako. Nagpadala po ng anghel itong Panginoon para iligtas si Elijah. Hinihingi niya, patayin mo na ako, pero niligtas siya. Pero tingnan niyo po, ano ba yung dun sa dasal ni Elijah na narinig ng Diyos? Yung totoo, yung nandun sa puso niya. Wala naman tayong maitatago sa Diyos eh. Kaya nga, isa sa mga pinakamagandang dasal ay yung pagbubukas ng isip natin at ng puso natin sa Diyos. A true prayer is an opening of oneself to God. Tingnan niyo po, mababasa niyo din, di ba? Sa Ebanghelyo, pag umihiyaw, sumisigaw, yung mga tao sa ating Panginoon, nagpapatulong, yun yung naririnig niya. Kaya, tanungin mo yung sarili, totoo ba ako sa aking pagdarasal? Kung ano yung iyong nararamdaman, buksan mo yan sa Diyos. Kung pagod ka, kung nagsasawa ka, nawawalan ka ng pag-asa, frustrated ka, disappointed ka, natatakot ka, huwag mong itatago yan sa Diyos. Sabihin mo at magtiwala ka. Nakikinig siya at tutulungan ka niya. Amen? Third and last, God loves also the prayers of the faithful. Faithful praying. That is what God loves. That is what God hears, listen to, and responds. Hindi lang tayo dapat magdasal na may pananalig at pananampalataya sa Diyos. That is praying full of faith. Pero yung sanang magdasal ka, palagi, maging tapat ka sa iyong pagdarasal. Tinuturo po sa atin yan ni San Pablo eh. In his letter, he said, pray unceasingly. Jesus also taught that to his apostles, to his disciples, to never lose heart in praying. Huwag sanang masira ang loob natin sa pananalangin. Kaya nga ang Diyos, binigyan tayo ng halimbawa. Ano po ang ginagawa ng ating Panginoon? Umaga, gabi, nagdarasal. Always in communion with His Father. Are you faithful in praying? Napakarami po nagdarasal lang pag may problema. Amen? Aminin. Pero kayong tanungin ko, anong mararamdaman mo kung naaalala ka lang ng isang tao pag may kailangan siya? Di ba? Maiinis ka. Pag naaalala ka lang, pag meron siyang kailangan, ano ka sa kanya? Mahal ka niya? O ginagamit ka lang? Ganyan din ang nararamdaman ng Diyos. Bakit minsan nagtataka tayo, hindi tayo sinasagot ng Diyos? Baka naman, nagdarasal ka lang sa Kanya pag meron kang kailangan. Baka naman, ginagamit mo ang Diyos. Baka naman, wala ka talagang pagmamahal at katapatan sa Diyos. There is this very beautiful verse in the Psalms that says that God loves to hear those who pray to Him night and day. That those who meditate in the law of God night and day shall find delight. Tingnan niyo po, yung taong tapat na nagmumuni-muni, nagdarasal sa Diyos, ay makakatuklas, makakatanggap ng ligaya, ng tuwa at ng saya. Kaya nga po, sana wag nating kalimutan to remember these three very good qualities that God loves in our prayers. Dear friends, when you pray, just be present with God. Be silent. Secondly, be truthful. Maging totoo ka. And be faithful. Palagi kang magdasal. Huwag kang magsasawa. Kung ganito ka magdasal, hindi lang pakikinggan ng Diyos ang iyong panalangin. Pupunuin ka pa niya ng umaapaw na grasya. Lahat ng iyong pangangailangan ay pagkakaloob niya. Even when you feel
feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't. So okay, ito mga kabakal, tapos na yung pito. Yung chamber fabrication. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So susunod naman dito, fabricate tayo ng burner nya, or yung tinatawag na nozzle ng 24 holes design para sa D3. So okay, sana na may napulot kayong magandang vibes doon sa napakinggan nyo mga kabakal. Ganyan talaga, para may mapakinggan kayong maganda-ganda habang nanonood. So okay, yung mga hindi pa nakapindot dyan, baka naman gusto nyong pindutin yan. So yan.